Hello mga mi, magandang araw! Ngayong araw pala, wala akong online class kasi weekend. Pero ngayong araw pupunta kami sa doktor at hinatid muna namin si Jace doon sa kanyang tita. Hindi kasi namin pwedeng dalhin yung bata sa ospital at baka makakuha pa ng sakit at syempre bawal din yung bata doon. Bago kami pala pumunta sa ospital, kumain muna kami. 12:00 pa kasi yung doktor kaya maganda na kumain muna kami bago kami pumunta doon sa pila. Nag-order pala ako dyan ng silog danggit. Tapos yung asawa ko naman ay pansit kabagan. Nakapila na rin pala kami dahil 8 AM ng umaga tumawag na kami mismo doon sa sekretary ng doktor para magpalista nga at kami yung nauna sa pila. Nung dati nga maaga pa kaming umaalis dito sa Bulacan para lang makapagpila ng maaga kasi ang dami rin pasyente ng doktor. So eto na nga, after namin kumain, dumiretso na kaagad kami dito sa Fairview General Hospital. Ang sadya talaga sa araw na to ay ang mabasa at ma-explain ng doktor yung resulta ng biopsy. Alam na rin naman namin yung resulta pero kailangan pa rin naming bumalik para ma-review niya at ma-discuss kung ano ang mga susunod kong gagawin. Pagdating pala namin sa clinic, hindi rin nagtagal at dumating na rin yung doktor. Tapos kami rin kasi yung nauna sa pila, kaya dire-diretso lang kami. Pasok namin, hiningi lang niya yung kopya ng biopsy result at photocopy pala namin para may sarili siyang kopya. Lagi din pala ako may dalang folder para nandun lahat ng records ko just in case na hanapin niya yung iba pang file. Tapos inexplain na ng doktor ng mabuti ang naging findings sa case ko. Ayon nga sa kanya, first time daw niyang makakita ng ganitong kaso. Yung bukol ko kasi ay isinailalim sa immunohistochemical test para masigurado talaga ang diagnosis. Ang tawag pala sa bukol ko ay dermatofibroma na isang benign skin nodule. Ibig sabihin, hindi siya cancer. Pinaliwanag din niya na kung ito ay fibrosarcoma, iyon ang cancerous na uri. Kaya sobrang blessed ko raw dahil benign ang lumabas sa resulta. Yung case ko daw ay karaniwan niyang nakikita sa balat o braso o ibang bahagi ng katawan. Pero bihira itong tumubo sa breast area. Sa kaso ko kasi tumubos ito sa left breast ko kaya medyo rare daw talaga yon. Pinakita niya pa sa akin ng medical reference book niya kung saan nakalista ang iba't ibang kondisyon at terminolohiya ng mga sakit. Habang nag-e-explain yung doktor, na-amaze talaga ako. Sobrang namangha ako kasi less na yung pag-iisip at pag-u-overthink ko kasi finally hindi siya cancer. Pero sa totoo lang, isa to sa pagkakataong lalo kong napatunayan na walang imposible kapag may pananampalataya ka. Kasi panay talaga yung dasal ko na sana hindi maging cancer. Dasal lang talaga yung sandigan namin at pinagkatiwala ko na lang talaga lahat sa Diyos. Ang next follow-up ko pala ay after 6 months. So November yon at magpapa-breast ultrasound ulit ako after that para kasi ma-monitor ang condition ko at masiguradong maayos ang lahat. Sa ngayon, maganda naman yung naging paghilom ng sugat. Ointment lang nang nilalagay ko at yun ang pangalan Dermatix. Fast forward, susunduin na nga namin si Jace pero bumili muna kami ng pasalubong. Milk tea na nga yung naging pasalubong namin at kami rin ay bumili rin para sa sarili namin dahil ang init ng panahon ngayon kahit may sandaling ulan at umaambon pero maalinsangan pa rin. Para naman sa asawa ko, bumili ako ng frap, tapos ako ay milk tea, tapos 50% sugar lang lahat yan. Katapos, dumaan muna kami dito sa Mercury Drug para bumili ng gamot na nireseta ng doktor. Ang pangalan pala nito ay Rivoncel. Ayon sa kanya, maganda raw itong vitamins at nakakatulong din para sa overall health. In fact, iniinom din daw niya ito mismo. Nakatulog na nga sa sasakyan yung anak namin. Fast forward, kinagabihan naglakad-lakad kaming mag-asawa. Kaso isang ikot lang nagawa namin dahil biglang lumakas yung kulog at kidlat. Hindi na namin tinuloy dahil natakot na rin ako. Baka imbis na humaba pa ang buhay ko, mas mapabilis pa nga. So, ayun lang. Thank you for watching. Bye!